Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes, ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa simula, ang unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan, buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat nung unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman
ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poong ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya, ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ang tanong ni Jesus sa mabuting balita, pwede bang maging taga-akay ng bulag ang isa pang bulag? Pwede bang mag-akayan ang dalawang bulag?
Pwede bang mamasyal ng sabay ang dalawang bulag habang ang isa'y umaasa sa kapwa? Pwede, pero mahirap. Alam po ninyo, ang mga bulag ay may mga bulag na sadyang walang-wala ang paningin. May ilan naman na may mga naaaninag. Pero higit sa pagiging bulag, ang tanong ni Jesus sa atin ngayon, sapagkat tayo tinatanong ngayon ni Jesus, anong klase tayong taga-akay? Anong klase tayong gabay? At sa kabilang banda ay, paano naman tayo nagpapaakay? At paano naman tayo nagiging gabay? Sa buhay, sadya pong sa ating pananampalataya mahalaga ang mga taong gumagabay sa atin. Ang mga banal, ang mga taong kinikilala natin, mga taong gusto nating tularan, mga taong gusto nating sundan, ang Panginoong Hesukristo, ang mahal na Birhen, ang mga santo, ito'y mga gabay. Kaya ang tanong sa atin ni Jesus, paano tayo nagpapagabay? Sapagkat kahit hindi bulag, kung ayaw magpagabay, mahirap gabayan. Paano tayo nagpapagabay sa ating Panginoong Hesukristo? Sa ating mga pagkabulag, sa ating mga sariling kasalanan at pagkabagsak, paano tayo patuloy na nagpapaakay kay Kristo? Sapagkat magiging mahirap sa ating buhay pananampalataya kung inaakala natin na makararating tayo ng langit sa ganang atin lamang, na makararating tayo ng langit na tayo lamang sa sarili ang iniisip, sapagkat ang pagpasok sa langit ay gabayan, samahan, laging dapat mayroong nangunguna sa atin. Mga minamahal, maraming muka ng pagkabulag ngayon. Pero madalas ang pagkabulag ay hindi ang pagkabulag ng mga mata. Sa panahon ngayon, ang pagkabulag ay ang pagkabulag ng puso. Yung kawalang pakialam sa iba, yung ang iniisip lamang ay sarili. Yung ang gusto lamang magaling ay laging ang kanyang plano at ang kanyang sarili. Ang mga taong ganito, mahirap gabayan, mahirap akayin, mahirap isama sa kaligtasan. Subalit ang paanyaya ni Kristo sa atin ngayon, magtiwala sa Kanya. Magtiwala na sa kabila ng ating mga kahinaan, ng ating mga pagkukulang, mananatiling si Kristo, tagagabay at tagaakay natin hanggang marating natin ang kaligtasan. Si Kristo ang nag-iisang gabay na kailanman ay hindi nabulag. Hindi nabulag sa kapangyarihan, hindi nabulag sa katanyagan, hindi nabulag sa kayamanan. Alam po ninyong ang buhay ni Kristo, buhay ng kadakilaan. Siya'y nagiging sikat, nakapagpapagaling, nakagagawa ng maraming kababalaghan, magaling magturo, subalit hindi siya nagpabulag sa mga makamundong pagnanasang ito. Hindi siya nagpabulag sa pagmamalaking ibinibigay ng kapwa. Tanging ang gawain at paningin ni Jesus nakatuon sa langit. Kaya siya ang ating gabay. Hayaan po ninyong sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagbagsak, sa ating mga kanya-kanyang pagkabulag, hayaan ninyong akayin tayo ni Kristo, sapagkat si Kristo ang nag-iisang gabay na tama ang pupuntahan. At tayo rin naman, kapag tayo ay nagabayan ni Kristo, kapag kaunti-unting nagliwanag ang ating paningin sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, hayaan ninyong maging gabay kayo ng kapwa upang marami ang magabayan natin patungo sa kalangitan, patungo sa kaligtasang inihanda sa atin ng Panginoong may kapal. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang ipagkaloob ang minimithi ng ating mga kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at pahalagahan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod nila ang katarungan, kapayapaan at wastong paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kagalingan ng sambayan ng kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat tungo sa buhay na pantay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod upang mapangalagaan ang kalikasan, naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob upang may pagpatuloy ang kanilang ministeryo at advokasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman ng may pag-iingat at mapagpakumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usaping pantao, pangkalikasan at panglipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipagnagkaloob sa amin. Hayaan mong magpagabay kami sa iyo nang sa gayoy maging gabay din kami ng aming kapwa patungo sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukay, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang
namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sana'y pahintulutan, mamalangis na banal mong harapan. Ang titig mo'y mapakinggan, ang ibig mo'y maramdaman.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay yung pinalalakas at iyong binubuhay, pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon.
Ikatlo, bahagi po ng mga gawain para po sa nalalapit na kapistahan ni Padre Pio ngayong September 23. Tayo po'y magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa ating pambansang dambana ngayong darating na linggo, September 14, mula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Ito po'y sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo tigit sa ating mga kapatid na lubos na nangangailangan. Kaya po kung kayo o may mga kakilala kayong walang kakayanan na magpakonsulta, libre pong lahat itong mga sumusunod na consultation na inyong makikita sa ating screen. Kayo po'y magpalista lamang sa ating opisina. At sa inyo naman pong mga nagnanais magbahagi ng tulong at donasyon, para sa gawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan o sa mga detalyeng makikita sa screen. Kasama po ni Padre Pio, tayo'y magkaisa para sa gawaing ito. At simula ngayong linggo, September 14 hanggang 22, isa sa gawaang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po'y sa 5:00 ng hapon araw-araw at 6:00 ng gabi kung araw ng linggo. Mangyari pong magabayan tayo ng mga hanay ng mga gawain na makikita sa ating screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Tayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang mga magmimisa po sa ating mga nobena ay lahat, marami ay mga bagong obispo ng Pilipinas. Kaya kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Ang sunod nating misa mamayang 8:00 ng umaga, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Padre Pio, may mga available pong rosas sa likod ng simbahan. Kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan, may alay natin sa kanya pagkatapos ng misa. Salamat po sa inyong lahat at sa ating mga tapaglingkod, kayo pong lahat ay laging mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging magpagabay sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. If you wish me to be faithful to you, Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Tayo po'y magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang berhing ina ay iniakyat sa langit. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birhing ina ay iniakyat sa langit. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihi ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birhing ina ay iniakyat sa langit. Kapistahan ni Mahal na Berhen. Yun na lang po muna kasi pagkatapos naman po nito, ito na masusunod. Ito po. Kasi Mahal na Berhen na po siya. Teka lang po. Doon yun nabasahin.
Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, matupa tayong inaalagaan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yan ang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birhing ina ay iniakyat sa langit. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, ang aking sinabi sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway, dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratan sa lupang pangakong aking inilaan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Diyos anak naging tao, pinasay aming pasan. Bigat ng kasalanan hanggang krus mabayubay. Heto kaming iyong lingkod sa iyo'y naglalaan. Di lamang ng salita, pati puso ay alay. Paningil liwanagan, tanglawan ng iyong ilaw. Kahit lalim o taas aming maunawaan, awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pagaanin, bigyang tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ikay paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila pag-asa't kalusugan. Uunlad kaming lahat, payapang mabubuhay. Tanging ikaw lamang, O Panginoon, ang binigyang lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na hain, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang binigyang lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka baga sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin, ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem. Huwag ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Aalalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ay kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ay kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit parang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin na to. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na mapapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Ituro sa akin ang dapat kong tahaking daan. Kaawaan mo ako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Marilag at maganda ang anak na dalagang ito ng Jerusalem habang siya'y iniaakit sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Purihin ang Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan ng ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marilag at maganda ang anak na dalagang ito ng Jerusalem habang siya iniakit sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Sa pagdulog natin kay Kristo na isinilang at namatay at muling nabuhay, para sa kanyang bayan, dumalangin tayo. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagpala ka, Jesus, manunubos ng sangkatauhan. Hindi mo tinalikdang magbata ng hirap at kamatayan upang tubusin kami ng iyong dugong banal. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Ipinangako mong pagkakalooban kami ng tubig ng buhay, ang bukal ng buhay na walang hanggan, panahanin ang iyong espiritu sa iyong sangkatauhan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Isinusugo mo ang mga anghel upang sa lahat ng bansay may pangaral ang mabuting balita. Tulungan sila na mapalaganap ang tagumpay ng krus mong mapagpala. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagkalooban mo ng pakikibahagi sa iyong krus ang mga may sakit at nahihirapan. Gawaran mo sila ng tiyaga at kalakasan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, magbukang liwayway sa aming buhay, ang iyo nawang kaningningan, upang kami tumahak sa liwanag ng iyong batas, kasama mo bilang aming sinusundang gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat.